Itinapon ako ng sarili kong asawa sa dilim habang nag-aagaw buhay ang aming anak. Habang umiiyak ako sa malamig na ospital, nagdiriwang si Gavino kasama ang kanyang kalaguyo sa isang marangyang hotel. Inalis niya ang lahat sa akin, pera, karangalan at dignidad. Ngunit hindi niya alam ang natutulog na leon ay nagising na. Babawiin ko ang lahat ng sa akin at wawasakin ko ang kanilang kaharay. Makakaligtas pa kaya si Inigo habang nagsisimula ang aking paghihigan. Wala akong pakialam kung mamatay ang batang yan, Leandra. Huwag mo akong abalahin sa gitna ng napakahalagang meeting ko. Ang malamig at galit na boses ni Gavino sa kabilang linya ng telepon ay parang isang matalim na kutsil o nadumikit ng baon sa puso ni Leandra. Bago pa siya nakapagsalita muli, narinig niya ang isang mahinang tawa ng isang babae sa kabilang linya. Ang tawa ni Danica Rosales ang giya sa pondo ng kumpanya at ang lihim na kalaguyo ng kanyang asawa. Kasunod dito ay ang tunog ng pagpatay sa tawag na nag-iwan lamang ng isang paulit-ulit at tuyong tono sa kanyang tainga. Dahan-dahang ibinaba ni Leandra ang lumang telpo na sa kanyang tainga habang nakatayo sa gitna ng malamig at maingay na pasilyo ng St. Jude Hospital. Sa kanyang tabi sa isang kalawanging stretcher ng emergency room, nakahiga ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Inigo. Maputla ang labi ng bata, basa ng malamig na pawis ang no at nahihirap ang huminga dahil sa biglaang pag-atake ng kanyang sakit sa puso. Sa harap ni Leandra, ang cashier ng ospital ay may malamig at walang pakialam na mukha habang itinutulak pabalik ang kanyang credit card. Sabi ng babae, hindi tinanggap ng sistema ang card dahil nakablock ito. Iyon ang card ng pangunahing account ng Sandejas Montelibano Pharmaceuticals. Ang kumpanyang iyon ay binuo ni Leandra kasama si Gavino 8 taon na ang nakararaan sa isang maliit na garahe gamit ang huling perang ipinamana ng kanyang yumaong ama. Bawat gabi ay puyat si Leandra sa pag-aayos ng mga formula at mga papeles habang si Gavino ang humaharap sa mga tao. Ngunit na yon, sa mismong sandali na kailangan ng kanyang anak ang 50,000 piso para sa paunang deposito sa gamot at ICU, ang card na yon ay pinalabas na walang silbi ng mismong lalaking nangakong iingatan sila. Araw-araw ay ipinaglaban ni Leandra ang pamilyang ito. Isinuko niya ang kanyang sariling pangarap na maging isang ganap na kemiko upang maging isang tahimik na asawa sa bahay, nagluluto, naglalaba, at nag-aalaga sa pamilya ni Gavino habang ang lalaki ay umaakyat sa lipunan. Ngunit ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinapon lamang sa basurahan sa isang iglap. Naramdaman ni Leandra ang pamamanhid ng kanyang mga binti. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at naging parang abo at ang bawat paghinga ay nagdudulot na matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol sa harap ng maraming taong naglalakad sa pasilyo. Ang tunay na sakit ay hindi lumalabas sa pamamagitan ng malakas na ingay, kundi sa pamamagitan ng isang tahimik na pagkakawasak sa loob ng kaluluwa. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid, ngunit ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho. Natingnan ng cashier si Leandra at nagsalita ng walang kaunting awa. Sinabi nitong kung walang paunang pambayad o ibang credit card kailangan nilang ilipat si Inigo sa pampublikong ward sa labas ng ospital kung saan napakahaba ng pila at walang sapat na kagamitan para sa sakit sa puso. Pakiusap, ma'am? Lumapit si Leandra ng bahagya at pilit na itinulak ang kanyang huling natitirang alahas sa ibabaw ng glass counter, isang simpleng gintong relo at ang kanyang wedding ring. Kahit kunin niyo muna ito bilang paunang jamba habang hahanap ako ng pera. Kailangan lang po maikabit ang gamot ng anak ko. Umiling ang cashier at itinulak babalik ang mga gamit. Hindi po kami tumatanggap ng pawn items dito, Mrs. Policy ng ospital. Habang nangyayari yon, naramdaman ni Leandra ang isang mahinang paggalaw sa kanyang gilid. Ang maliit at nanginginig na daliri ni Inigo ay dahan-dahang humawak sa gilid ng kanyang blusa. Tumingin si Leandra sa kanyang anak. Ang mga mata ng bata ay bahagyang nakamulat, puno ng takot at sakit habang bumubulong ito na masakit ang kanyang dibdib at natatakot siya. Yumuko si Leandra at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang anak. Inilagay niya ang kanyang no sa basang kamay ng bata
habang ang isang mainit na luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mata patungo sa malamig na semento. Sa sandaling yon naramdaman niya ang matinding kawalan ng katarungan. Ang lalaking kanyang minahal at tinulungang magtagumpay ay nandoon sa isang marangyang hotel sa Makati, nagiinuman ng mamahaling alak kasama ang ibang babae habang ang kanyang sariling dugo at laman ay nag-aagaw buhay dahil sa ipinagkait na pera. Isang malalim na galit at matinding sakit ang dahan-dahang pumalit sa kanyang takot. Ang kanyang puso na matagal nang naging mahina at sunod-sunuran dahil sa pagmamahal sa pamilya ay biglang tumigas katulad ng bato. Tumingin siya sa kadiliman ng gabi sa labas ng bintana ng ospital kung saan bumubuhos ang malakas na ulan. Paano ililigtas ng isang inang inalisan ng lahat ng lakas, karangalan at pera ang buhay ng kanyang nag-iisang anak sa gitna ng mundo ng mga taong walang utang na loob? Ano na naman ba itong eksena mo, Leandra? Talagang gagawa ka ng iskandalo para lang sirain ang pinakamahalagang gabi ng anak ko? Ang matalinghaga at mayabang na boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng emergency room. Naglakad ang matanda patungo kay Leandra habang nakasuot ng mamahaling damit at puno ng gintong alahas ang mga daliri. Hindi man lang tiningnan ng matanda ang stretcher kung saan nakahiga ang kanyang sariling apo na si Inigo. Mama? Lumapit si Leandra, hawak ang panging inig ng kanyang mga kamay. Si Inigo po... Kailangan ng paunang pambayad para sa gamot sa puso at sa ICU. Baka pwedeng pahiramin niyo muna ako. Pera... Isang malakas at mabilis na pagtaas ng kamay ang ginawa ni Doña Consuelo upang patigilin si Leandra sa pagsasalita. Saan ka kukuha ng kapal ng mukha para humingi ng pera sa akin? Malas ka talaga sa pamilya namin. Mula nang makasal kayo ni Gavino, wala ka nang ginawa, kundi maging pabigat at ang batang yan. Sakitin dahil hindi mo marunong alagaan. Apo niyo po si Inigo, Mama? Pakiusap ni Leandra habang patuloy na bumabagsak ang kanyang mga luha. Kahit galit kayo sa akin, tulungan niyo po ang bata. Huwag mo akong idamay sa kawalan mo ng kakayahan. Taas nung sagot ng matanda habang diring-diri na tumitingin sa lumang damit ni Leandra. Napakagaling ni Danica sa negosyo. Kasama siya kayo ni Gavino na nakikipagharap sa mga milyonaryong investor. Samantalang ikaw palaman lang ng tinapay at pag-iyak ang alam mong gawin? Wag na wag mong tatawagan uli ang anak ko ngayong gabi kung ayaw mong ako mismo ang magtapon sa'yo sa kalsada. Sa gitna ng matinding pagkahiya at kawalan ng pag-asa, tuluyan ang lumuhod si Leandra sa malamig na semento ng ospital. Hinawakan niya ang ibaba ng damit ni Doña Consuelo habang nagmamakaawa. Ang dignidad ng isang ina ay tuluyan niyang isinuko para lamang sa buhay ng kanyang anak. Ngunit sa halip, na maawa pilit na itinulak ng matanda ang kanyang paa upang alisin ang kamay ni Leandra. Sa kanyang pagyuko, napansin ni Doña Consuelo ang isang manipis na kwintas na ginto sa leeg ni Leandra, isang pamana, mula sa yumaong ina ni Leandra na may nakaukit na letrang S. Walang pakundangan na hinablot ng matanda ang kwintas mula sa leeg ni Leandra. Naramdaman ni Leandra ang matinding sakit sa kanyang balat habang naputol ang kadena. Aki na ito, sigaw ni Doña Consuelo habang mabilis na isinisid ang kwintas sa kanyang mamahaling bag. Pambayad ito sa lahat ng perwisyo at pahihiyang ginagawa mo sa pamilya namin. Habang binubuksan ng matanda ang kanyang bag, napansin ni Leandra ang isang makapal na syokolateng sobre na bahagya yang lumabas mula sa loob. Sa ibabaw ng sobre ay nakatatak ang pangalan ng abogadong si Ati Mateo Valdez, ang lumang abogado ng kanyang yumaong ama. Mabilis na itinago ng matanda ang sobre at isinarado ang zipper ng bag bago mabilis na tumalikod. Umalis ang matanda nang hindi man lang sumulyap sa walang malay na si Inigo. Naiwang nakaluhod si Leandra sa malamig na sahig. Ang kanyang leeg ay namumula mula sa naputol na kwintas at ang kanyang dibdib ay parang pinupunit sa matinding sakit at pagkapahiya. Walak ni isa sa mga taong nakakakita ang nangaas na tumulong sa kanya. Isang mahinang paghawak sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanyang diwa. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya si Teresa, ang simpleng nurse na nag-aalaga kay Inigo. Hawak ng nurse ang isang baso ng hangat na tubig
at kalahating piraso ng pandesal. Mrs. Montelibano, mahinang sabi ng nurse habang tumutulong kay Leandra na tumayo. Inumin mo muna ito at kainin mo ang tinapay. Kailangan mong maging malakas para sa anak mo. Huwag kang susuko, naririnig ka ng Diyos. Kinuha ni Leandra ang tinapay. Ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak patungo sa tinapay na kanyang kinakain. Sa gitna ng matinding kabastusan ng pamilya, ang kanyang pinagsilbihan ng awa ng isang taong hindi niya kakilala ang nagbigay sa kanya ng kaunting init sa malamig na gabing yon. Ngunit ang sandali ng tahimik na pagtangis ay mabilis na naputol nang lumapit ang resident doctor ng emergency room na may hawak na opisyal na papeles. Mrs. Montelibano, seryosong sabi ng doktor habang nakatingin sa oras ang nasa dingding. Bibigyan na lang po natin ng 2 oras ang bata. Kapag hindi pa po na ipapasok ang paunang bayad para sa ICU at sa mga gamot sa puso, mapipilitan po kaming itigil ang pagsuplay ng gamot at ilipat siya sa pampublikong pasilidad. Dahan-dahang hinawakan ni Leandra ang kanyang bakanting leeg kung saan dating nakasabit ang kwintas ng kanyang ina na may letrang S. Tumingin siya sa oras ang patuloy sa pag-ikot habang ang natitirang 2 oras ay nagsimulang magbilang patuo sa posibleng pagkawala ng buhay ng kanyang anak. Isang tagay para sa hinaharap natin, Gavino. Sa wakas ang Sandejas Montelibano ay magiging pinakamalaking tatak ng gamot sa buong bansa. Sa loob ng isang napakaranyang restaurant sa Makati, nagdiningning ang mga ilaw habang tumutugtog ang isang bana, yad na piano sa background. Nakaupo si Gavino sa harap ng isang lamesang puno ng pinakamamahaling pagkain, suot ang kanyang gawa sa Italia na suit. Sa kanyang tapat, si Danica Rosales ay nakangiti ng nakakaloko, suot ang isang pulang sedang damit na nagpapakita ng kanyang karangyaan. Itinapat ni Gavino ang kanyang kristal na baso ng alak kay Danica. Salamat sa iyo, Danica. Kung wala ang talino mo sa pamamahala ng pondo ng kumpanya, hindi natin makukuha ang proyektong ito. Ininom ni Danica ang kanyang alak bago sumandal sa upuan. Paano ang asawa mo sabi sa akin ni Doña Consuelo kanina? Paraw tumatawag si Leandra at nag-iiyak dahil sa anak niya sa ospital. Baka naman magilty ka niyan. Humalahak si Gavino, isang tunog na puno ng paghamak. Hayaan mo siya. Drama lang yun ni Leandra para kumuha ng atensyon ko at manghingi ng pera. Sanay na ako sa mga ganyang palusot niya. Akala siguro niya ay ganun kadaling kumuha ng pondo sa akin. Mabuti naman at alam mo, sagot ni Danica, habang kinawayan ang waiter upang mag-order ng isa pang bote ng alak na nagkakahalaga ng 200,000 piso isang halaga na kayas magligtas ng buhay ni Inigo sa ospital ng 4 na beses. Biglang umilaw ang telepono ni Gavino sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ng St. Jude Hospital ay lumitaw sa screen. Bahagyang natigilan si Gavino. Baka si Inigo nga. Bago pahawakan ni Gavino ang telepono, mabilis na iniyunat ni Danica ang kanyang kamay at pinatay ang tawag. Gavino, focus please. Nandito na ang mga dayuhang investor sa kabilang lamesa. Huwag mong sisirain ang pinakamahalagang gabi ng buhay natin para sa isang simpleng lagnat ng bata. Ang laki-laki na ni Inigo, kayang-kaya na ni Leandra yan sa pampublikong ward. Tumango si Gavino, pilit na pinapaniwala ang sarili. Tama ka. Masyado lang pinalalaki ni Leandra ang mga bagay-bagay. Hayaan mo silang matuto na hindi palaging umaasa sa akin. Kinuha ni Danica ang kanyang telepon at kumuha ng larawan nilang dalawa ni Gavino. Habang magkasama magkadikit ang kanilang mga baso ng champagne at may matatamis na ngiti sa kanilang mga muka. Ipadala natin ito sa asawa mo. Nakangiting sabi ni Danica habang mabilis na itinataas ang kanyang mga daliri sa screen. Para maalala niya kung nasaan ang lugar niya ngayong gabi, isang simpleng babaeng bahay na walang pera. Sa kabilang dako ng lungsod sa malamig at madilim na hallway ng ospital, naramdaman ni Leandra ang pagyanig ng kanyang telepo no sa loob ng kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Ang larawan ni Gavino at Danica na nagtatawanan at may hawak na champagne ay lumitaw sa maliit na screen. Tinitigan ni Leandra ang larawan. Sa sandaling iyon ang kanyang panginginig ay biglang tumigil. Ang mga luhang kanina pa gustong pumatak mula sa kanyang mga mata ay biglang natuyo.
Isag malamig at matigas na katahimikan ang bumalot sa kanyang buong muka. Ang huling natitirang pag-ibig at pag-asa para kay Gavino sa loob ng kanyang puso ay tuluyan ang namatay sa harap ng larawan ng kristal na baso ng champagne na hawak ng kanyang asawa. Wala ng luha. Ang natitira na lamang sa kanyang mga mata ay ang isang matalim at nakakatakot na lamig na mang-inang handang pumatay upang iligtas ang kanyang anak. Habang nakatayo si Leandra na parang isang estatwa sa tapat ng binta na isang mahabang bayang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya sa gitna ng madilim na ilaw ng ospital. Isang matandang lalaki na nakasuot ng napaka-eleganteng suit na kulay abo, may hawak na pilak na bastun, ang tumayo sa kanyang harap. Ang mukha ng matanda ay puno ng kalungkutan, nuwit may kasamang matinding paggalang. Leandra Sandejas, mahinang sabi ng matanda. Anak ng aking matalik na kaibigan na si Fernando. Sa wakas nahanap din kita. Ate Mateo, kayo po ba talaga yan? Ang boses ni Leandra ay nanginginig habang nakatitig sa matandang lalaking nakatinyag sa kanyang harap. Naalala niya ito mula sa kanyang kabataan ang tapat na kaibigan at legal na tagapayo ng kanyang yumaong ama na si Fernando Sandejas. Si Ate Mateo ang laging may bitbit na mga aklat at may mainit na ngiti sa tuwing bumibisita sa kanilang lumang tahanan. Leandra, patawad kung ngayon lang ako nakarating, mahinang sagot ng abogado habang tinitingnan ang namumulang leeg ni Leandra kung saan pinunit ang kwintas at ang kanyang mga matang puno ng dusa. Matagal kitang hinanap matapos pumanaw ang iyong ama. Alam kong pinagbawalan ka ni Gavino na makipag-usap sa mga lumang kakilala ni Fernando, ngunit hindi ako sumuko. Inabot ni Ate Mateo ang isang maliit, mabigat at maitim na kahoy na kahon na may tanso na kandado sa mga kamay ni Leandra. Dahan-dahang hinawakan ni Leandra ang kahon. Nang ilapit niya ito sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang pamilyar at napakainit na pakiramdam. Ang banayad na amoy ng tuyong dahon ng tabako at kahoy ng sedro, ang mismong amoy ng kanyang yumaong ama, ay pumasok sa kanyang mga pandama. Para siyang nyakap ng kanyang ama sa gitna ng malamig at malupit na ospital na ito. Ang amoy na iyon ay nagdala ng panibagong lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Kinuha ni Ate Mateo ang isang maliit na pilak na susi mula sa kanyang bulsa at ipinasok ito sa kandado. Ang mahinang tunog ng pag-ikot ng metal sa loob ng lumang kandado ay nagbukas sa takip ng kahon. Sa loob nito ay may mga lumang papel na maayos ang pagkakatabi. May mga opisyal na tatak ng gobyerno at mga pulang laso. Ang kumpanyang pinaghirapan mo, Leandra, ang Sandejas Montalibano Pharmaceuticals, ay hindi pag-aari ni Gavino, seryosong pahayag ng abogado habang itinuturo ang mga dokumento. Ipinatayo iyon ng iyong ama gamit ang pangalan ng inyong pamilya. Lahat ng lupain ng mga laboratorio sa Laguna, ang mga gusali sa Makati at ang mga makina, lahat ng iyon ay galing sa pondo ng mga Sandejas. Mabilis na binuklat ni Leandra ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa huling testamento ng kanyang ama Il. Lalagay ko ang 6.5% ng lahat ng bahagi ng kumpanya at ang kabuuang pondo ng pamilya Sandejas sa ilalim ng pangalan ng aking nag-iisang anak si Leandra Sandejas. Si Gavino ay isang pansamantalang tagapamahala lamang na inilagay doon dahil sa tiwala ng iyong ama nung una, patuloy ni Ate Mateo. Ngunit may lihim na kondisyon si Fernando. Kapag napatunayan kong hindi kanya itinuturing ng tama bilang asawa, o kapag nalagay sa panganib ang buhay mo o ng iyong anak, may kapangyarihan akong ibigay sa iyo ang kabuuang kontrol ng kumpanya at i-freeze ang lahat ng kanyang karapatan. Naramdaman ni Leandra ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang 2 oras na ibinigay ko, Doktor, ay mabilis na lumilipas. Ate Mateo, si Inigo po, nagmamadaling sabi ni Leandra. 2 oras na lang ang meron kami. Kailangan ko ng 50,000 piso para sa kanyang operasyon at mga gamot. Mumiti ng bahagya ang matandang abogado, isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamalaki. Hindi lang 50,000 ang mayroon ka ngayon, Leandra. Mayroon kang 50 milyong piso sa iyong lihim na trust fund na maaari nating ilabas ngayon din upang iligtas ang iyong anak.
Ngunit bago yon, inilabas ng abogado ang isang mamahaling pilak na panulat at isang opisyal na ligal na dokumento mula sa kanyang bag. Kailangan mong pirmahan ang pagbawi sa lahat ng kapangyarihan at karapatan ni Gavino sa kumpanya at sa inyong mga ari-arian. Kapag nilagdaan mo ito opisyal na magsisimula ang pagbawi mo sa iyong buhay at karangalan. Handa ka na ba, anak? Tinitigan ni Leandra ang papel. Sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang lumang lagda ng kanyang ama, isang pamilya at eleganteng pirma na tila naghihintay sa kanya sa loob ng maraming taon. Tumingin siya sa pinto ng emergency room kung saan nag-aagaw buhay ang kanyang anak. Pagkatapos ay hinawakan ang pilak na panulat. Hindi na nag-atubili si Leandra. Idiniin niya ang pilak na panulat sa papel at isinulat ang kanyang buong pangalan ng may matatag na kamay Leandra Sandejas. Bawat titik ng kanyang pangalan ay parang isang hakbang pabalik sa kanyang sariling danggal. Nang matapos siya, tiningnan niya si Ate Mateo na tumango ng may malalim na kasiyahan. Tapos na po, Ate Mateo. Ibinabalik ko na ang pangalan at danggal ng aking ama. Seryosong sabi ni Leandra. Heto na ang pagsisimula ng iyong kalayaan, anak. Sagot ng abogado, habang mabilis na kinukuha ang kanyang telpo no upang tumawag sa bangko. I-verify ang lagda ni Leandra Sandejas. Buksan ang natutulog na trust fund at maglipat ng 5 milyong piso ngayon din sa account ng St. Jude Hospital. Sa loob lamang ng ilang minuto ang screen ng computer sa cashier ng ospital ay umilaw, na nagpapakita ng matagumpay na pagtanggap ng pondo. Ang pagbabago ay naging mabilis. Ang mga doktor at nurse sa pangunguna ni Teresa ay nagmamadaling pumasok sa silid ni Inigo upang ihanda ang bata sa operasyon. Ang lahat ng patakaran ng ospital na humaharang sa kanila kanina ay biglang nawala dahil sa kapangyarihan ng pera. Habang ipinapasok si Inigo sa operating room, yumuko si Leandra at nag-iwan ng isang matamis at matagal na haluksano ng kanyang anak. Bumulong siya sa tainga ng bata. Huwag kang matakot, anak ko. Nandito na si Mama. Wala nang makakasakit sa atin ngayon. Ipinapangako ko. Naramdaman ni Leandra ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Isang lakas na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon ng kanyang pagiging sunod-sulurang asawa. Inabot ni Ate Mateo ang kanyang telepo, no kay Leandra. Ngayon gamitin mo ang iyong bagong kapangyarihan upang simulan ang paggiba sa kanilang kaharian. Tinawagan ni Leandra ang manager ng Central Manila Bank, ang bangko kung saan nakalagay ang lahat ng pondo ng kumpanya. Ito si Leandra Sandejas, bilang pangunahing tagapamahala ng Sandejas Trust at may-ari ng 65% ng kumpanya, ipinag-uutos ko ang agarang pag-freeze ng lahat ng corporate credit card na nakapangalan kina Gavino Monteliban at Danica Rosales. Gawin niyo yan ngayon din. Samantala sa isang marangyang hotel sa Makati, sinusubukan ni Danica Rosales na bayaran ng isang mamahaling designer watch na nagkakahalaga ng ₱250,000 upang ipagdiwang ang kanilang bagong proyekto. Inisnayup ng kahera ang platinum card ni Danica, ngunit ang screen ay nagpakita ng babala, transaction denied, account frozen. Subukan mo uli, baka sira ang linya nyo. Imposible na ma-deny yan. Platinum corporate card yan ng Sandejas Monteliban. Galit na sigaw ni Danica habang pinapanood siya ng ibang mga mamimili sa loob ng tindahan, umiling ang kahera. Ma'am, hinarang po ng bangko ang card. Ang sabi po ng system, ang mismong may-ari ng primary account ang nag-block ng lahat ng card sa ilalim ng inyong pangalan. Namutla ang mukha ni Danica sa matinding pagkahiya at takot habang nakatitig sa card na walang silbi sa kanyang kamay. Biglang naramdaman ni Leandra ang marahang pagyanig ng kanyang telpon o sa ospital. Ang pangalan ni Gavino ay lumitaw sa screen. Nang sagutin niya ito, ang galit na boses ng kanyang asawa ay sumabog mula sa kabilang linya habang nasa gitna ito ng pagpupulong kasama ang mga dayuhang investor. Leandra, ano itong kalokohang ginagawa mo? Bakit naka-freeze ang credit cards ko sa harap ng mga investors? Sinisira mo ba ang mukha ko sa negosyo? Magpaliwanag ka ngayon din? Hindi sumigaw si Leandra. Ngumiti lamang siya ng isang malamig at tahimik na ngiti habang nakatingin sa pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ng operating room na biglang sumindi.
Leandra, ano bang pumasok sa munting utak mo? Ang boses ni Gavino ay nanginginig sa galit habang naglalakad siya ng mabilis sa pasilyo ng ospital. Basang-basa siya ng pawis maluwag ang kanyang kurbata at ganap na nawasak ang kanyang karaniwang maayos na hitsura. Nang makalapit siya kay Leandra, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng asawa nang walang anumang pag-aalala kung nasaan sila. Hindi man lang siya sumulyap sa pinto ng operating room kung saan kasalukuyang inoperahan si Inigo. Bakit mo hinablot ang pondo sa bangko? Bulong ni Gavino na halos sumisigaw. Napahiya ako sa harap ng mga foreign investor. Hindi gumana ang mga card ko. Magkano ba ang kailangan mo para sa batang yan? 50,000. 100,000 ibibigay ko sa'yo bukas na bukas din. Pero ibalik mo ang kontrol ng bangko ngayon din. Malamig na tinanggal ni Leandra ang kamay ni Gavino mula sa kanyang braso. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko at hindi siya umiyak. Tinitigan niya si Gavino ng diretso sa mga mata, isang titig na puno ng matigas na yelo na nagpatigil sa lalaki. "Huwag mo akong hawakan, Gavino," malamig na sabi ni Leandra. "Leandra, huwag kang maging tanga," sumubok uli si Gavino na gamitin ang kanyang karaniwang pagmamanipula. "Hindi mo ba naiisip, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa hinaharap nating pamilya? Ang proyektong ito ang mag-aangat sa pangalan natin sa lipunan. Bakit mo sinisira ang negosyo ko dahil lang sa walang kwentang galit mo? Para sa hinaharap natin?" Isang mahina o mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Leandra. "O para sa luho ninyo ng kalaguyomang si Danica Rosales?" Bahagyang natigilan si Gavino, nanlaki ang mga mata at nabubulol na sumagot. Anong pinagsasabi mo si Danica ay CFO ng kumpanya? "Alam ko ang lahat, Gavino." Pagputol ni Leandra sa kanyang mga palusot. "Alam ko ang mga gabi-gabi ninyong pagsasama sa hotel. Alam ko kung paano ninyong dalawa ninanakaw ang pera ng kumpanya. Ang pera na iniwan ng aking yumaong ama para sa sarili ninyong bulsa. At higit sa lahat, alam kong handa mong hayaang mamatay ang sarili mong anak dahil lang sa kasakiman mo." Nang makay, was si Gavino at makitang hindi na gumagana ang kanyang mga kasinungalingan, nagbago ang kanyang muka. Naging madilim at puno ng pananakot ang kanyang boses. "Huwag mo akong subukan, Leandra. Isang simpleng housewife ka lang na walang silbi at walang pinag-aralan sa negosyo. Kapag nakuha ko ang mga abogado ko, kukunin ko si Inigo sa'yo. Idedeklara kitang walang kakayahan na maging ina at iiwanan kitang pulubi sa kalsada." Nakinig si Leandra sa bawat salita ng pananakot ng kanyang asawa nang walang kaunting takot. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kaliwang kamay. Inalis niya ang kanyang simpleng gintong wedding ring mula sa kanyang daliri. Kinuha niya ang kamay ni Gavino, pilit na binuksan ang palad nito at inilagay ang malamig na singsing doon. "Wala ka nang makukuha sa akin, Gavino. Pati ang singsing na ito na sumisimbolo sa aking katangahan, ibinabalik ko na sa'yo." Binitiwan ni Leandra ang kamay nito at ang gintong singsing ay nadulas. Narinig ang marahang tunog ng pagbagsak ng ginto sa malamig na semento, gumulong ito ng bahagya, hanggang sa tumama sa dulo ng sapatos ni Gavino. Bago pa makapagsalita uli si Gavino, biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang resident doctor na mukhang pagod na pagod, at may hawak na chart ni Inigo. Ang mukha ng doktor ay napakaseryoso habang nakatingin sa kanilang dalawa. "Mrs. Montelibano," sabi ng doktor. Napatigil ang paghinga ni Leandra habang nararamdaman ang mabilis na panlalamig ng kanyang mga kamay. "Mrs. Montelibano," seryosong simula ng doktor habang inaalis ang kanyang surgical mask. "Matagumpay po ang unang bahagi ng operasyon ng bata." Naramdaman ni Leandra ang biglang pagkawala ng mabigat na bato sa kanyang dibdib. Halos manghina ang kanyang mga tuhod, ngunit mabilis siyang inalaya ng suporta ni Ate Mateo mula sa kanyang likod. "Naitama po natin ang depekto sa kanyang puso," patuloy ng doktor na nagdala ng bahagyang ngiti sa mukha nito. "Ngunit kailangan po natin siyang bantayan sa ICU ng tuloy-tuloy. Critical pa rin ang susunod na 24 na oras. Kaya kailangan niya ng sapat na pahinga." "Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Doktor." Umiiyak na pasasalamat ni Leandra habang nagdadaop ang kanyang mga kamay sa panalangin.
Ang kanyang puso ay napuno ng matinding pasasalamat sa Panginoon at sa kanyang yumaong ama na nagpadala ng tulong sa tamang oras. Pumasok si Leandra sa silid kung saan inilagay si Inigo matapos ang operasyon. Ang silid ay tahimik, tanging ang bana, yada tunog ng monitor ng puso ang naririnig sa silid. Lumapit si Leandra sa tabi ng kama at hinawakan ang maliit at malambot na kamay ng kanyang anak. Dahan-dahang imulat ni Inigo ang kanyang mga mata na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi sa ilalim ng oxygen mask. Tumingin siya sa kanyang ina at bumulong sa isang napakahinang boses. "Mama, hindi na po masakit ang puso ko." Ang mga salitang iyon ay parang pinakamasarap na musika sa tainga ni Leandra. Hinika niya ang kamay ng anak nang paulit-ulit basa ng kanyang mga luha ng kagalakan. "Oo, anak ko. Hinding-hindi na masakit ang puso mo. Matulog ka muna nang mahimbing nandito lang si Mama sa tabi mo." Nang makatulog muli ang bata sa ilalim ng pagbabantay ni Nurse Teresa, lumabas si Leandra upang makipagkita kay Ate Mateo at sa dalawang tapat na auditor sa isang lihim at pribadong opisina sa loob ng ospital. Sa ibabaw ng mesa ay may nakalagay na isang nakatuping pulang folder. "Mrs. Sandejas," seryosong pahayag ng auditor habang binubuksan ang folder. "Napakapatindi ng natuklasan namin. Hindi lang pondo ng kumpanya ang kinuha ni Gavino at Danica. Ninakaw din nila ang pera mula sa charity fund na inilaan ng iyong yumaong ama para sa libreng operasyon sa puso ng mga mahihirap na bata sa lalawigan." Tinitigan ni Leandra ang mga dokumento na nagpapakita ng mga transaksyon patungo sa mga lihim na account ni Danica. Ang kanyang mga mata ay naging parang matalim na bakal. Ginamit nila ang pera ng mga batang may sakit para pambili ng kanilang mga mamahaling gamit at ari-arian sa Makati napakawalang puso. "Bukas ng gabi gaganapin ang Grand Investor Gala sa Makati," sabi ni Ate Mateo habang nakatitig sa pulang folder. Doon iaanunsyo ni Gavino ang kanyang bagong proyekto sa harap ng buong media at ng mga malalaking investor. Doon din niya balak pirmahan ang tuluyang pagbebenta ng mga natitirang ari-arian ng iyong ama. "Doon ko rin siya wawasakin, Ate Mateo," malamig at matatag na sagot ni Leandra. Sa harap ng mismong mga tao na gusto niyang ipagmalaki. Biglang naramdaman ni Leandra ang marahang pagyanig ng kanyang telepo o sa ibabaw ng mesa. Isang lihim na mensahe mula sa Senior Vice President ng kumpanya ang lumitaw sa screen. Ang mensahe ay naglalaman ng ilang mga salita handa na ang lahat ng kakailanganin mo para sa pagpupulong bukas, ma'am. Naghihintay na kami sa iyong hudyat. Tinitigan ni Leandra ang nakatuping pulang folder sa ibabaw ng mesa, habang ang gabi ay dahan-dahang lumalim. "Napakaganda ng pulang gown na ito, Danica. Bagay na bagay sa'yo bilang susunod na reyna ng Sandejas Monteliban." Sa loob ng marangyang silid ng mansyon ng mga Montelibano, nakakalat sa ibabaw ng malaking kama ang mga mamahaling kahon ng sapatos at mga designer na damit. Nakaupo si Doña Consuelo habang humihigop ng tsaa, nakangiti ng malawak kay Danica Rosales na kasalukuyang isinusukat ang isang pulang-pulang sedang damit na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. "Salamat, Mama." Nakangiting sagot ni Danica habang tinitingnan ang sarili sa salamin. "Mabuti na lang at nagawa kong maglabas ng kalahating milyong piso mula sa petty cash ng kumpanya bago magkaroon ng problema sa mga card ni Gavino kahapon. Karapatan ko naman ito para sa gabing ito." Humalahak si Doña Consuelo at tumingin ng masama sa lumang kasambahay na si Aling Rosa na kasalukuyang nagpupunas ng mga muebles sa gilid ng silid. "Hayaan mo na ang maliit na problema sa bangko kahapon. Malulutas yun ni Gavino bukas," sabi ng matanda sa isang mataas na boses upang marinig ng kasambahay. "At si Leandra sigurado akong gumagapang na yon sa dusa ngayon sa pampublikong ward ng ospital. Babalik din ang babaeng yan dito para lumuhod at magmakaawa sa ating mga paa. Napakawalang silbi niya, walang pinag-iba sa mga pulubi sa kalye." Narinig di Aling Rosa ang bawat masakit na salita ng matanda. Yumoko siya ng mababa upang itago ang kanyang emosyon. Sa kanyang bulsa, hinawakan niya ng mahigpit ang isang maliit na rosaryo. Lumuha siya ng tahimik habang bumubulong ng isang marahang panalangin para sa kaligtasan ni Leandra. "Diyos ko,
Patnubayan niyo po si Ma'am Leandra. Siya lang ang may mabuting puso sa bahay na ito. Sana po ay iligtas niyo siya at ang bata. Pumasok si Gavino sa silid suot ang kanyang tuksido. Bagamat mukha siyang stress dahil sa mga tawag mula sa bangko na hindi niya masagot, pilit pa rin niyang ipinapakita ang kanyang karaniwang kayabangan. Isang maliit na glitch lang sa system ng bangko ang nangyari kahapon o baka gawa-gawa ng ilang naiinggit sa akin. Seryosong sabi ni Gavino habang inaayos ang kanyang korbata. Walang dapat ikabahala. Kapag napirmahan na ang kontrata sa mga banyagang investor sa gaganaping gala bukas, madodoble ang yaman natin. Kakainin ni Leandra ang lahat ng ginawa niyang pang-aabala sa akin. Lumapit si Danica at niyakap si Gavino mula sa likod. You are the king, Gavino. At ako ang magiging bagong reyna mo. Walang makakapigil sa atin bukas. Sinalubong sila ng sarili nilang tawaganap na walang kamalayan na bawat transaksyon ng kumpanya at bawat galaw nila ay kasalukuyan ng binabantayan ng mga awtoridad sa ilalim ng utos ng board. At may isang napakahalagang dokumento na dinala si Ate Mateo sa korte bago pa man magsimula ang pagtitipon. Kinabukasan ng gabi sa tapat ng lobby ng St. Jude Hospital, isang napakahaba at makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang pinto ng sasakyan ay binuksan ng isang driver na nakasuot ng formal na kasuotan. Bumukas ang pinto ng elevator ng ospital at lumabas si Leandra. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng lumang duster at may gulugulong buhok. Nakasuot siya ngayon ng isang napaka-eleganteng itim na gown na gawa sa seda na nagpapakita ng kanyang natural na kagandahan at matatag na dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at bagamat walang anumang alahas sa kanyang leeg, ang kanyang likod ay nanatiling tuwid at ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa tapang. Narinig ang marahang pagtapak ng kanyang mataas na sapatos sa makintab na sahig ng lobby habang naglalakad siya patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang gabi ng pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya ay opisyal nang nagsimula. Ang proyektong ito ay patunay na sa ilalim ng aking pamumuno. Walang imposibleng marating ang kumpanya. Sa loob ng napakalaking grand ballroom ng isang 5 bilyong hotel sa Makati, nagniningning ang mga gintong chandelier sa ilalim ng matataas na kisame. Puno ang bulwagan ng mga kilalang negosyante, mga pamilyang kabilang sa mataas na lipunan, at mga mamamahayag na may hawak na mga kamera. Sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Gavino sa tapat ng mikropono taasno at may malawak na ngiti habang ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. At sa gabing ito, patuloy ni Gavino habang nakaturo ang kamay kay Danica Rosales na nakaupo sa VIP table. Nais kong pasalamatan ng aming CFO si Danica Rosales na naging inspirasyon ko sa bawat hakbang ng pagbuo ng proyektong ito. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao habang si Danica ay tumayo ng bahagya at kumaway ng may labis na kayabangan na tila siya na ang bagong may-ari ng bulwagan. Bago pa man magpatuloy ang palakpakan sa labas, ng malaking pintuan ng ballroom, huminto si Leandra sa harap ng isang malaking salamin sa dingding ng pasilyo. Inayos niya ang isang piraso ng buhok na nalaglag sa kanyang muka. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon, ang kanyang mga matang puno ng tapang at dignidad. Sa sandaling niyang tuluyan na niyang itinapon ang bawat alaala ng pagiging isang mahina, umiiyak at sunod-sunurang asawa sa bahay. Nuumiti siya ng bahagya, bago tumalikod sa salamin. Biglang bumukas ang 2 malaking pintuan ng ballroom. Tumigil ang musika at ang bulungan ng mga tao nang pumasok si Leandra. Naglakad siya ng may matatag na hakbang katabi si Ate Mateo at ang 4 na kilalang abogado habang pinaliligiran ng 6 na malalaking security guard na nakasuot ng formal na kasuotan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa VIP area. Sino yan, hindi ba't siya ang asawa ni Gavino? Bakit napaka-eleganteng tingnan niya ngayon? Na makita ni Doña Consuelo si Leandra na papasok na mutla ang kanyang mukha sa galit at mabilis na tumakbo upang harangan ang kanyang daan. Leandra, ano bang ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumunta sa pagtitipon na ito. Umalis ka rito bago pa kita ipakaladkad sa labas ng mga guard.
Dahan-dahan sa pananalita mo, Doña Consuelo. Malamig na sumingit si Ate Mateo. Mas mabuting gumilid ka kung ayaw mong madagdagan ang mga kasong haharapin mo bukas. Bago pa makapagsalita ang matanda, hinarangan na siya ng malalaking balikat ng mga security guard ni Leandra na nagpilit sa kanya na umurong sa gilid habang namumula sa matinding pagkahiya sa harap ng maraming tao. Nagpatuloy si Leandra sa paglakad patungo sa entablado. Ang sunod-sunod na liwanag mula sa mga kamera ng mga mamamahayag ay nagniningning sa kanyang mukha habang umaakyat siya sa mga hagdan. Nang makita ni Gavino si Leandra sa tabi niya sa stage, ganap na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Leandra, anong kalokohan ito? Bumaba ka riyan ngayon din? Sinubukan ni Gavino na agawin ang mikropo at hawakan ang braso ni Leandra, ngunit mabilis na humakbang ang dalawang malaking security guard sa pagitian nila. Huwag niyo po siyang hawakan, Gino. Ang Montelibano. Seryosong babala ng guard ng pamilya Sandehas. Kinuha ni Leandra ang pangunahing mikropono. Tumingin siya sa buong madla, na ngayon ay tahimik na tahimik, at pagkatapos ay kay Danica na nakatitig sa kanya ng may matinding takot mula sa ibaba. Nagsalita si Leandra sa isang malinaw at makapangyarihang boses na umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng hotel. Magandang gabi sa inyong lahat. Nais ko pong linawin ang isang mahalagang bagay sa harap ng mga kagalang-galang na investor at mga mamamahayag. Humarap si Leandra kay Gavino at ang kanyang boses ay naging parang matalim na yelo. Ang lalaking nakatayo sa tabi ko ay hindi ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Siya ay isang magnanakaw. Ang nakikita ninyo sa malaking screen ay hindi ang aming bagong proyekto, kundi ang mga ebidensya ng isang malaking krimen. Sa isang iglap, ang malaking projector screen sa likod ng entablado ay nagbago. Sa halip na ang marang, yung logo ng kumpanya, lumitaw ang mga opisyal na bank statement, mga log ng transaksyon, at mga pirmadong dokumento. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong Grand Ballroom, kasunod ng mga bulungan na mabilis na naging ingay ng pagkabigla. Isang kabuang 80 milyong piso ang unti-unting kinuha ni Gavino Montelibano at Danica Rosales mula sa pondo ng kumpanya sa loob ng nakalipas na 2 taon. Malinaw na pahayag ni Leandra habang itinuturo ang mga pulang numero sa screen. At ang mas masakit, ang perang yan ay kinuha nila mula sa charity fund na inilaan ng aking yumaong ama para sa libreng operasyon sa puso ng mga mahihirap na bata sa mga probinsya. Ginamit nila ang buhay ng mga batang nag-aagaw buhay upang pambayad sa kanilang sariling karangyaan sa Makati. Nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag. Mabilis silang lumapit sa harap ng stage, sunod-sunod ang pagkuha ng larawan habang itinututok ang mga mikropono kay Gavino. Mr. Montelibano, totoo ba ito? Danica, nagnahaw ba kayo sa mga may sakit na bata? Sinungaling ka, Leandra, sigaw ni Danica habang namumula ang mukha sa galit at takot. Pilit na umaakit sa stage. Isang simpleng housewife ka lang na walang alam, gawa-gawa mo lang ang mga papel na yan dahil nagselos ka sa akin. Humakbang si Ate Mateo patungo sa gitna ng entablado, hawak ang isang opisyal na sertipikasyon. Narito ang mga dokumentong may lagda mo mismo, Danica Rosales. May pirma mo rin sa paglilipat ng pondo sa banyagang bangko. Na-verify na ito ng National Bureau of Investigation at ng aming mga pinagkakatiwalaang auditor. Humarap si Leandra sa mga investor at sa media. Bilang may-ari ng 65% ng mga share ng pamilya Sandehas, opisyal kong ipinapahayag ang bulyos at pagtanggal kay Gavino Montelibano bilang CEO ng Sandehas Montelibano Group. Effective immediately. Sa sandaling yon, bumukas ang mga pinto sa gilid ng ballroom at pumasok ang 6 na opisyal ng National Bureau of Investigation na nakasuot ng formal na suit. Lumapit ang pinuno ng mga opisyal kay Gavino at kay Danica. Ginoong Gavino Montelibano, Danica Rosales, nakasuhan kayo ng syndicated estafa at falsification of documents. Kasama namin ang opisyal na warrant of arrest mula sa korte. Nagsimulang sumigaw ng hysterical si Doña Consuelo mula sa ibaba ng stage. Hindi, walang kasalanan ang anak ko, Leandra, hayop ka. Sinisira mo ang pamilya ko.
Mga walang hiya kayo! Napaluhod si Gavino sa tapat ng mga paa ni Leandra habang ang magkakasabay na matatalas na liwanag mula sa mga kamera ng mga reporter ay bumalot sa entablado. Leandra, please, wag mo itong gawin sa akin. Mag-usap tayo sa bahay. Pakiusap, wag mo akong sirain sa harap ng lahat ng tao. Tinitigan siya ni Leandra nang walang kaanting awa sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay parang isang estatwa na gawa sa matigas na bato. Hindi kita sinira, Gavino? Malamig na tugon ni Leandra. Sinira mo ang sarili mo nung hinayaan mong mamatay ang sarili mong anak sa ospital nang dahil lang sa kasakiman mo. Tapos na ang oras mo. Sa gilid ng entablado, nakita ni Ate Mateo ang eksenang ito. Tahimik siyang nagpahid ng luha sa kanyang mga mata habang tumitingin sa itaas ng kisame, bumubulong sa kanyang yumaong kaibigan. Fernando, kaibigan ko, nagawa na natin. Ligtas na ang anak mo. Habang ang lahat ng pansin ng mga tao at ng mga opisyal ay nakatutok kay Gavino na umiiyak sa sahig, dahan-dahang umatras si Danica patungo sa dilim sa likod ng entablado. Hawak ang kanyang mamahaling bag na naglalaman ng kanyang passport at milyon-milyong cash. Mabilis siyang tumakbo patungo sa fire exit. Nambot bago pa man niya mabuksan ang pinto, Ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw mula sa labas ng hotel, papalapit ng papalapit at nagbabadya ng tuluyang pagtatapos ng kanilang kasakiman. Huwag kang gumalaw, Danica Rosales. May opisyal na warrant of arrest laban sa'yo. Sa madilim at malamig na parking lot ng hotel, ang boses ng opisyal ng NBI ay mabilis na nagpatigil kay Danica. Isang hakbang na lang sana at makakapasok na siya sa naghihintay na kotse ng kanyang kasabwat. Ngunit, pinaliligiran na siya ng mga otoridad. Sa kanyang gulat na bitawan ni Danica ang kanyang mamahaling bag. Bumukas ito at kumalat ang mga bungkos ng cash at ang kanyang passport sa maruming aspalto. Sumigaw si Danica habang inilalagay ang mga posas sa kanyang mga kamay. Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan. Si Gavino ang nag-utos sa akin. Walang nakinig sa kanyang mga sigaw. Mabilis na ipinasok si Danica at si Gavino sa magkahiwalay na patrol car ng pulis. Ang magkakahalong pula at asul na ilaw mula sa mga sasakyan ay nagbigay ng nakatatakot na liwanag sa kanilang mga mapuputla at natatalong muka habang dinala sila patungo sa presinto ng pulisya. Samantanta habang naglalakad si Leandra kasama si Ate Mateo sa malaking lobby ng hotel, isang humahangos na figura ang mabilis na lumapit sa kanila. Si Doña Consuelo, na basang-basa ang mukha ng luha at gulo-gulo ang buhok, ay biglang nagpatira pa sa harap ni Leandra. Ang maraming taong mayayaman sa lobby ay napatigil at nagsimulang magbulungan habang nakatitig sa kanila. Leandra, anak ko, pakiusap? Maawa ka kay Gavino. Umiiyak na pagsusumamo ng matanda habang pilit na hinahawakan ng paa ni Leandra. Anak mo rin si Inigo masasakta ng bata. Kapag nalaman niyang nakulong ang kanyang tatay, pakiusap, iurong mo ang mga kaso. Lumuluhod ako sa harap mo. Malamig na tiningnan ni Leandra ang babaeng dating nagmamaltrato sa kanya tulad ng isang basura sa bahay. Bakit po kayo umiiyak na yun, Mama? Marahang tanong ni Leandra. Ngunit ang kanyang boses ay naging parang matalim na yelo. Noong lumuhod ako sa harap ninyo sa ospital habang nag-aagaw buhay ang apo mo, nasaan ang awa mo? Nung pakiusapan kita para sa buhay ni Inigo, nasaan ang pagiging lola mo? Ano? Nagkamali lang ako noon, Leandra. Nabubulol na sagot ni Doña Consuelo. Hindi lang pagkakamali iyon. Ninakawan mo ako. Patuloy ni Leandra. Hinablot mo ang kwintas ng aking yumaong ina mula sa aking leeg habang walang pambayad ang anak ko sa emergency room. Sa gitna ng kanyang pagmamadali at pagluhod sa sahig, ang mamahaling bag ni Doña Consuelo ay nabukas. Mula sa loob nito ay nalaglag ang isang pamilyar na ginto at pilak na pendant na may nakaukit na letrang S, ang mismong kwintas na ninakaw ng matanda. Dahan-dahang yumuko si Leandra. Pinulot niya ang malamig na kwintas mula sa makintab na marbol na sahig ng lobby. Idiniin niya ito sa kanyang palad
nararamdaman ang bigat ng pamana ng kanyang ina. Sinasabi mo sa aking maawa Ako ang katarungan ay hindi kawalan ng awa, sabi ni Leandra, habang itinuturo ang nakaluhod na matanda sa mga security guard. Ito ay pagpaparusa sa mga katulad nin, yung mapang-abuso. Iwanan mo na ang pamana ng aking pamilya dahil wala na kayong makukuha sa amin kailanman. Tumalikod si Leandra at naglakad paalis kasama si Ate Mateo. Iniwan si Doña Consuelo na mag-isang nakaluhod sa gitna ng maraming taong nanonood at bumubulong tungkol sa kahihiyang sinapit ng kanilang pamilya. Nang makapasok si Leandra sa naghihintay na sasakyan, hawak pa rin ang kwintas sa kanyang tight na kamao, naramdaman niya ang matinding pagyanig ng kanyang telpo o sa kanyang palad. Ang pangalan ni Teresa, ang nurse sa St. Jude Hospital, ay lumitaw sa screen. Mabilis na sinagot ito ni Leandra habang ang kanyang puso ay biglang nagyelo sa takot. Teresa? Kamusta si Inigo? Ang boses ng nurse ay puno ng takot at pagmamadali mula sa kabilang linya. Ma'am Leandra, pakiusap pumalik po kayo agad. Biglang tumaas ang lagnat ni Inigo at hindi po bumababa ang kanyang heart rate. Nilalapatan na po siya ng mga emergency procedures ng mga doktor ngayon. Ang malamig na metal ng kwintas ay bumaon ng masakit sa palad ni Leandra habang ang takot ay mabilis na bumalik sa kanyang buong katawan. Doktor, kumusta po ang anak ko pa? Iusap iligtas niyo si Inigo? Ang boses ni Leandra ay bumasag sa tahimik at malamig na pasilyo ng ICU habang nagmamadali siyang tumakbo papasok. Sa mga sandaling yon, walang halaga sa kanya ang katatapos lang na tagumpay sa Makati ang pagbawi sa kumpanya o ang pagbagyasak ng kanyang mga kalaban. Ang tanging mahalaga sa kanyang mundo ay ang kanyang 8 taong gulang na anak. Sa loob ng silid, nakita niya si Nurse Teresa at ang 2 doktor na abalang-abala sa paglalapat ng mga gamot kay Inigo. Ang mabilis na tunog ng aparato na nagpapakita ng tibok ng puso ni Inigo sa screen ay nagpapahiwatig ng hindi matatag na kondisyon ng bata. Ma'am Leandra, kumalma po kayo. Bulong ni Teresa habang inaabutan siya ng upuan sa tabi ng kama. Nagkaroon po ng biglaang infection si Inigo matapos ang operasyon. Ngunit ginagawa po ng mga doktor ang lahat na makakaya upang kontrolin ang kanyang lagnat. Naupo si Leandra sa tabi ng kama ng anak. Kinuha niya ang maliit at napakainit na kamay ni Inigo. Dahan-dahan niyang inilagay ang ginto at pilak na kwintas ng kanyang ina na may letrang S sa loob ng maliit na palad ng bata at isinarado ang mga daliri nito doon. Yumuko si Leandra, idiniin ang kanyang noo sa gilid ng kama habang ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabagsak. Nanalangin siya sa isang tahimik na boses, puno ng matinding pagpapakumbaba. Diyos ko, pakiusap. Kunin niyo na ang lahat ng pera, ang kumpanya ng aking ama, ang mansyon at ang lahat ng yaman sa bansa. Ibigay niyo lang po ang buhay ng aking anak. Si Inigo lang ang tanging kayamanan ko sa mundong ito. Lumipas ang mga oras ng gabi habang binabantayan ni Leandra ang bawat paghinga ng bata. Habang dahan-dahang sumisikat ang unang liwanag ng umaga sa bintana, naramdaman ni Leandra ang unti-unting panlalamig ng balat ni Inigo. Ang mabilis na tunog ng monitor ng puso ay nagsimulang maging banayad at regular. Lumapit ang doktor at chinek ang bata pagkatapos ay ngumiti kay Leandra. Mrs., ligtas na po ang bata sa infeksyon. Bumaba na ang kanyang lagnat at matatag na ang kanyang kondisyon. Naiyak si Leandra sa sobrang relief at pasasalamat. Nang magising si Inigo ng umagang yon, may mahina ngunit napakatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng isang krayola at isang maliit na piraso ng papel mula sa lamesa sa tabi ng kama. Mabagal niyang iginuhit ang 2 simpleng tao na nakahawak sa kamay sa ilalim ng isang malaging dilaw na araw. Inabot ng bata ang papel kay Leandra at bumulong, "Mamatayo po ito. Hindi na po kita iiwan." Niyakap ni Leandra ang papel sa kanyang dibdib, nararamdaman ang matinding pagmamahal na pumuno sa kanyang buong kaluluwa. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Pumasok si Ate Mateo sa silid, may dalang magandang balita. Leandra, magandang balita. Opisyal na nailipat ng korte ang lahat ng ari-arian at ang pangalan ng kumpanya sa ilalim ng iyong pangalan. Tapos na ang laban sa negosyo. Numiti si Leandra habang nakatingin sa kanyang anak.
Salamat, Ate Mateo. Ngunit ang tunay kong tagumpay ay narito na sa tabi ko. Inabot ng abogado ang isang puting sobre kay Leandra. May nag-abot nito mula sa City Jail, galing kay Gavino. Binuksan ni Leandra ang sulat. Sa loob nito ay may isang lukot na papel na may nanghinginig na sulat kamay ni Gavino. Leandra, pakiusap. Tanggalin mo ang mga kaso laban sa akin. Binawi ng bangko ang lahat ng piyansa ko dahil sa bigat ng mga kasong isinampa mo. Hindi ko kakayanin sa loob ng kulungan. Maawa ka sa akin, pamilya pa rin tayo. Tinitigan ni Leandra ang papel habang hawak sa kanyang kabilang kamay ang guhit ni Inigo na nagpapakita ng dalawang simpleng tao na nakahawak sa kamay. Magandang umaga, Mrs. Sandejas. Maligayang pagdating sa inyong kumpanya. Ang bawat empleyado ng Sandejas Group ay nakatayo sa magkabilang gilid ng lobby habang naglalakad si Leandra patungo sa elevator. Nakasuot siya ng isang formal na puting suit. Ang kanyang mukha ay puno ng matatag na dignidad at kapayapaan. Na makapasok siya sa opisina ng tagapangulo, ang opisina na dating pag-aari ng kanyang yumaong ama na si Fernando, naupo siya sa malaking upuan na gawa sa katad. Humarap si Leandra sa mga natitirang opisyal at miyembro ng lupo ng kumpanya. Nais kong linisin ang kumpanyang ito mula sa lahat ng katiwalian ni Gavino at Danica. Ang lahat ng opisyal na tumulong sa kanilang pagnanakaw ay opisyal ng tinatanggal sa araw na ito. Palitan sila ng mga tapat at karapat-papat na empleyado. Binuksan niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. At ipinapahayag ko ang opisyal na pagtatag ng Don Fernando Sandejas Foundation. 10% ng lahat ng kita ng kumpanya ay mapupunta ng direkta sa pundasyong ito upang pondohan ang libreng operasyon sa puso ng mga mahihirap na bata sa bansa. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao na may kasamang matinding paggalang sa bagong pamumuno ng kumpanya. Pagkatapos ng pagpupulong, sumama si Leandra kay Ate Mateo patungo sa Manila City Jail. Doon pumasok siya sa silid ng pagbisita at naupo sa harap ng makapal na salamin. Inilabas ng mga guard si Gavino. Ang kanyang asawa ay ganap nang nawasak ang karangyaan. Nakasuot siya ng dilaw na uniporme ng mga bilanggo, gulo-gulo ang buhok, lubog ang mga mata, at napakapayat ng katawan. Wala na ang lalaking mayabang na nakatayo sa entablado ng Makati. Leandra, dumating ka! Madaling sabi ni Gavino habang inilalagay ang mga nang-inig na kamay sa salamin. Inurong mo na ba ang mga kaso laban sa akin paiusap? Ilabas mo ako rito, Binenta, na ng bangko ang mansyon natin. Si Danica naman ay itinuro ako sa pulis para iligtas ang sarili niya. Wala akong natitirang kaibigan o pera. Pamilya mo pa rin ako, Leandra. Malamig na itinulak ni Leandra ang isang legal na folder sa ilalim ng maliit na siwang ng salamin. Hindi ako pumunta rito para iligtas ka, Gavino. Pumunta ako para ibigay ito sa'yo. Tinitigan ni Gavino ang mga papel petisyon para sa annulment at ganap na diborsyo. Hindi na kita pamilya, Gavino. Malamig na pahayag ni Leandra. Ang pamilya ko ay si Inigo lamang. Kinuha ni Leandra ang kanyang pilak na panulat, mabilis na nilagdaan ang petisyon ng may matatag na kamay at pagkatapos ay marahang itinapon ang panulat sa loob ng kanyang bag. Ang maliit si simpleng pagkilos na yon ay sumisimbolo sa tuluyang pagkaputol ng mga heavy na kadena ng kanyang nakaraang kasal. Naramdaman niya ang isang ganap at napakagandang kalayaan sa kanyang kaluluwa. Ang pirma na ito ang nagpapatunay na opisyal nang natapos ang aking katangahan. Patuloy ni Leandra habang tumatayo. Magbayad ka sa lahat ng krimen mo sa loob ng kulungan. Tumalikod si Leandra at naglakad paalis nang hindi man lang sumulyap sa mga sigaw at pagkatok ni Gavino sa makapal na salamin. Nang lumabas si Leandra mula sa madilim na gusali ng kulungan, patungo sa maliwanag na sikat ng araw ng Maynila, sumakay siya sa naghihintay na sasakyan. Ngunit habang tumatakbo ang kotse, napatingin siya sa labas ng bintana. Sa isang maingay, maalikabok at maruming sulok ng kalye, nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng maduming damit, nakaupo sa isang sirang kahoy, na bangko sa tapat ng isang maliit na barong-barong na gawa sa plastik at kahoy. Iyon si Doña Consuelo. Ang matandang biyenan na dating napakayabang ay ganap ng naghirap, walang natitirang yaman
at umaasa nga lamang sa limos ng mga naglalakad na tao. Ang mabigat na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ng kulungan ay tila umalingaw-ngaw sa likod ni Gavino, habang ang sasakyan ni Leandra ay dahan-dahang lumayo patungo sa isang bagong simula. Ate Mateo, may nais po akong ipagawa sa inyo. Nakatitig pa rin si Leandra sa bintana ng kotse habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Doña Consuelo sa gilid ng kalsada. Bagamat nakaramdam siya ng sakit sa mga alaala ng pang-aapi ng matanda, walang bahid ng galit o kagustuhang magdiiwang sa kanyang puso. Ang natira na lamang ay ang malalim na awa. Ano yun, Leandra? Tanong ni Ate Mateo habang pinaandar ang sasakyan. Nais ko pong magpadala ng buwanang tulong para sa pagkain at mga gamot ng matanda. Mahinang sagot ni Leandra. Gamitin niyo po ang isang lokal na NGO o ang simbahan. Pakiusap, wag na wag ninyong ipapaalam na ang tulong na iyon ay galing sa akin o sa pamilya Sandejas. Bahagyang natigilan si Ate Mateo. Pagkatapos ng lahat ng kabastusan at kasama ang ginawa niya sa iyo at kay Inigo, Leandra, bakit mo pa siya tutulungan? Dahil kung hahayaan ko siyang mamatay sa gutom, dahil sa aking galit, magiging katulad ko rin sila. Malumanay na sagot ni Leandra habang hinahawakan ang kwintas ng kanyang ina. Pinalalay ako na ang puso ko mula sa pot. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan upang tuluyan na akong makahinga. Tumango si Ate Mateo puno ng matinding paghanga. Napakabait ng iyong puso, anak. Katulad na katulad ka ng iyong ama na si Fernando. Makalipas ang ilang araw, opisyal nang lumabas si Inigo sa ospital. Ganap na siyang magaling mapula ang kanyang mga pisingi at may malawak ng ngiti sa kanyang mga labi habang nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Mama, tingnan mo, kaya ko na pong maglakad ng mabilis nang hindi napapagod. Masayang sabi ng bata habang naglalakad sila sa hardin ng ospital. Oo anak ko, ligtas ka na. Nakanyiting sagot ni Leandra habang hinahalikan ang ulo ng anak. Bago tuluyang umalis ng Maynila, binisita ni Leandra at Inigo ang libingan ni Fernando Sandejas. Ang puting marbol na lapida ay napapaligiran ng mga sariwang puting liryo. Lumuhod si Leandra at hinawakan ang malamig na bato ng libingan ng kanyang ama. Papa, tapos na ang laban natin. Bulong ni Leandra habang umiiyak ng tahimik. Ligtas na ang kumpanya mo at higit sa lahat ligtas na ang iyong apo. Napatunayan ko na ang kabutihan at pagmamahal ay may sariling kapangyarihan upang magwagi. Lumapit si Inigo, may hawak na isang maliit na laruang kotse. Dahan-dahan niyang inilagay ang laruan sa ibabaw ng lapida at bumulong. Lolo, tingnan niyo po, magaling na po ako. Binabantayan po ako ni Mama araw-araw. Salamat po sa pagpapadala ng tulong sa amin. Niyakap ni Leandra ang kanyang anak habang nararamdaman ang isang banayad na init sa kanyang paligid na tila yakap ng kanyang yumaong ama mula sa langit. Makalipas ang isang linggo, nakatayo sina Leandra at Inigo sa daungan ng Maynila. Isang napakalaking barkong pampasahero ang naghihintay sa ibabaw ng asul na dagat. Hawak ni Leandra ang 2 tiket patungong Davao. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Leandra? Tanong ni Ate Mateo na sumama upang maghatid sa kanila. Napakalayo ng Davao. Tumingin si Leandra sa malawak na karagatan. Oo, Ate Mateo. Doon ko gusto magtayo ng mga bagong klinika para sa mga bata sa ilalim ng ating pundasyon. Doon kami magsisimula ng bagong buhay ni Inigo, malayo sa ingay ng nakaraan. Ang banayad na ihip ng hangin mula sa dagat na nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan ay humaplos sa kanyang buhok, habang nakatitig sila sa barkong handa na maglakbay patungo sa isang bagong bukas. Mama, tingnan mo ang ganda-ganda ng dagat dito. Ang masayang boses ni Inigo ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na dalampasigan ng Davao. Ang hangin dun ay sariwa, may amoy ng mga prutas at luntiang puno mula sa malapit na bundok, malayo sa mausok at maingay na lungsod ng Maynila. Dito sa kanilang bagong tahanan, natagpuan ni Leandra at Inigo ang kapayapaang matagal na nilang ipinaggait sa sarili. Sa tabi ng kanilang simpleng bahay na gawa sa kahoy, opisyal nang itinayo ang unang pampublikong klinika ng Sandegas Foundation.
Maraming lokal na bata kabilang ang mga katutubong naninirahan sa lugar ang nakapila upang makakuha ng libreng gamot at pagsusuri sa puso. Oo, anak. Nakangiting sagot ni Leandra habang inaayos ang kwintas ng kanyang ina sa kanyang leeg. Dito tayo magsisimula ng ating bagong buhay. Upang ipagdiwang ang kalusugan ni Inigo at ang pagbubukas ng klinika, nagdaos ang mga lokal na mamamayan ng isang simpleng fiesta. May mga tradisyonal na pagkain sa ibabaw ng mahabang lamesang kawayan at ang bawat tao ay may dalang mainit na niti para sa kanila. Nakaramdam si Leandra ng tunay na pagtanggap, isang pakiramdam na hinding-hindi niya naramdaman sa piling ng pamilyang nagtaksil sa kanya. Sa gitna ng kasiyahan, naramdaman ni Leandra ang marahang pagyanig ng kanyang telepono. Si Ate Mateo ang tumatawag mula sa Maynila. Leandra, magandang araw, sabi ng abogado mula sa kabilang linya. Nais ko lang ibalita na opisyal nang nasentensyahan ng korte sina Gavino at Danica ng 10 taong pagkabilanggo nang walang karapatang magpiyansa dahil sa kanilang mga krimen. Huminga ng malalim si Leandra. Tumingin siya sa kalangitan na dahan-dahang. Ang nagbabago ang kulay patungo sa ginto at kahel. Salamat, Ate Mateo. Ngunit ang balitang yan ay bahagi na lamang ng lumang pahina ng aking kahapon. Ang mahalaga ngayon ay ang buhay na meron kami rito sa Davao. Yan ang tamang pananaw, anak. Nakangiting sagot ng abogado bago tinapos ang tawag. Habang lumulubog ang araw sa horizon, lumabas si Inigo patungo sa dalampasigan. Nagsimula siyang tumakbo nang malaya sa ibabaw ng malambot na buhangin tumatawa habang ang kanyang mga paa ay tumatama sa mainit na tubig ng dagat. Tumayo si Leandra sa balkonahe ng kanilang bahay, may hawak na tasa ng hangat na tsa. Tinitigan niya ang kanyang anak. Naalala niya noong mga gabi sa ospital kung saan hindi man nang makatayo si Inigo dahil sa mahinang puso. Nang mut na yon ang kanyang anak ay tumatakbo ng may buong lakas at kaligayahan. Isang luha ng kagalakan ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisingi. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Leandra sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang lumang talaarawan kung saan isinusulat niya ang kanyang mga luha at dusa noong nakaraang mga taon. Dahan-dahan niyang isinara ang lumang aklat na yon at inilagay sa ilalim ng drawer. Inilabas niya ang isang bagong-bago at malinis na aklat na may mga puting pahina. Dito ko isusulat ang bagong kwento ng aming buhay. Bulong ni Leandra sa sarili habang hinahawakan ng panulat. Kwento ng pag-asa, pagpapatawad at tunay na pagmamahal. Ang banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan sa labas ng kanyang bintana ay tila bumubulong ng isang kanta ng kapayapaan habang ang liwanag ng buwan ay nagniningning sa buong silid. Nagbabadyang tapos na ang bagyo at nagsimula na ang magandang bukas. Lumipas ang panahon tulad ng banayad na agos ng tubig sa sapa. Sa lalawigan ng Davao, kung saan ang luntiang bundok ay sumasalubong sa asul na karagatan, isang bagong buhay ang tuluyan ng namulaklak para kay Leandra at Inigo. Habang nakatayo si Leandra sa may pintuan ng klinika, pinapanood niya si Inigo na ngayon ay masigla ng nakikipaglaro sa mga lokal na bata. Wala na ang takot. Wala na ang sakit sa puso. Ang bawat tawa ng kanyang anak ay patunay ng isang himala na nagbago sa kanilang kapalaran. Maraming nagtatanong sa kanyang puso, napatawad na ba ni Leandra ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan? Sa bawat gabi ng kanyang pananalangin sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam ni Leandra ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na pagtanggap muli sa mga taong umabuso sa kanya o ang paglimot sa kanilang mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang lason ng galit at pot sa loob ng sarili niyang dibdib. Pinatawad niya si Gavino at si Doña Consuelo, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya at si Inigo sa isang malinis at payapang buhay. Hinayaan niya ang batas ng tao at ang katarungan ng Diyos na mag-ayos sa kanilang mga pagkakamali habang siya ay nagpatuloy sa paglalakad ng may malinis na budhi. Dito sa Davao, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakadepende sa kayamanan o sa papuri ng ibang tao sa Maynila,
kundi sa bawat ngiti ng mga batang may sakit sa puso na natutulungan ng kanyang pundasyon araw-araw. Ang ginto at pilak na kwintas ng kanyang ina na may letrang S ay nakasabit ng maayos sa kanyang leeg, sumisimbolo sa pagbawi sa kanyang sariling kwento at karangalan. Para sa bawat tagapakinig na sumabay sa mahabang paglalakbay ni Leandra, may isang napakahalagang aral na nais iwanan ang kwentong ito. Ang kabutihan ng isang tao ay hinding-hindi kailanman dapat ituring na isang kahinaan. Ang pag-ibig ng isang ina ay may kakayahang maging pinakamalakas na kalasag upang ipaglaban ang kanyang pamilya at sa kabila ng pinakamadilim na bagyo ng pagtataksil at kawalan ng utang na loob. Palaging may naghihintay na bagong bukas para sa mga taong patuloy na naniniwala sa pag-asa, katarungan at kapayapaan ng puso. Tumingin si Leandra sa malawak na kalangitan habang marahang hinahaplos ng hangin ang kanyang mukha. Ngumiti siya ng may buong kapanatagan alam na sa wakas ligtas na sila.